Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay muli po tayo mag-update sa mga top trending stocks. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel. And pakipress na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong uploads natin. So first video to, tas mamaya meron tayong second video. Ayan. Let's start with JGS guys. Okay. So pagka chinek natin to, nung last time na tinignan natin, nasa support, and right now is nag-bounce na siya. So it means since meron tayo ditong crossover sa may stochastic natin, crossover here sa weekly chart, plus merong dito, may untog dito kasi before. Okay, ayan sa may support. So far, kung titingnan natin, pwedeng mag-rally as high as 29.6 to 0.7, or kung magra-round off tayo 30, So saan yun? Dito guys, ayan sa may next green box natin for JGS. Ayan. So sa part kasi na to, merong divergence. Ayan higher low, tapos ayan sa may price natin, we have here lower low. Ayan, so it means talagang pwedeng mag-rally. Ayan, then sa daily chart, I think so okay naman, Ayan. Ayan, pero of course pansamantala lang to. And right now still bearish pa rin naman to overall, Yung kanyang trend kasi is lower high saka lower lows. Ayan, lower high and lower lows, guys. Ayan. Then yung next is dito. Check natin to dito, guys. Dito nag-rally din, guys. Okay, and malapit ng might yung resistance natin dito, 2.2 at least. Ayan sa may green box. Ayan, kasi nasa part na to sa weekly, for dito may crossover dito. Ayan sa baba, oversold, plus crossover, plus support dito sa ating RSI. So na-hit na to, guys, yung sinasabi natin before, plus may confluence sa may support. Ayan. So for now, typically pwede to hanggang 2.2 up to 2.4 kung talaga magra-rally. Ayan. Then sa daily chart, check natin, hindi pa naman to overbought. Ayan, kaya pwede pang mag-rally as high as 2.4. Pero ang main target natin dito, 2.2 lang at least. Ayan, basta ma-hit lang yun, goods na, Same here. Kung magre-retest sa may 200, so supposed to be dapat pa-break muna yung 2.2 resistance, Ayan, then next, URC tayo. URC. So sa weekly chart, breakout for this one. Nice. Okay, breakout. Then we have here low, tapos higher low, high, tapos higher high. So it means medyo maganda na yung kanyang pattern right now, at nag-breakout na and sana masustain yan since hindi pa naman close to Ayan, hindi pa siya close dahil nakatingin tayo sa weekly chart. So ngayon, pagka sinilip natin to,
meron tayong idea na pwedeng pumanik siya as high as 157, ano. So bakit dito? Kasi kung titingnan natin from here, nung nalaglag, nag-bounce, then we have here sell off ulit, then bounce, retest guys, ayan, malapit sa 158, then sell off, then hold right now, then bounce, no? So kung titingnan natin at kung susumahin natin, pwede. Ayan, so pwedeng maulit guys, pero it doesn't guarantee na talagang ito yung magiging target for this one. Ayan, so pwede, because yun nga ang naging pattern natin, ano. So twice nang nangyari before. Ayan. Then next one is MRC. May nakikita tayong post dito sa ano, no, sa Instagrams. Bakit daw bibilin? So of course, we need to do our own research. Hindi lang po tayo dapat mag-base sa mga videos, ano, di ba? Ayan. So lahat naman tayo ay may sariling plano for this one. Ayan. So for me, ang ano ko dito, ang take ko dito, mas safe kasi kung makakabalik siya sa ano, sa 0.79.8 right now medyo talagang pagapang siya, no? And it seems bearish. Ayun, no? Ayan. So yun nga lang, ang ano natin dito, ang pinakaisipin natin, oversold na eh. Ayun, no? So oversold na siya rito sa ano niya, sa RSI. Pero kung titingnan natin, ang pinaka-deep niyan, guys, pwede as low as sa 10, ano, malapit doon, 10 to 11. Based dito sa ating nakikita right now sa screen. Ayan. Pero ang ano niya, normalan niya is somewhere here. Ayan, sa may first support natin dito, no? At na-hit na right now. So the question is, magbabounce ba? So tignan natin, no? Ayan, July 8. So hindi pa naman siya let's see. Ayan. Then dito rin sa ano natin, kasi pwede pa rin 'tong mag-extend eh. Ayan, sinabi na natin before, sa May 10 pwede malaglag, ano, yung kanyang RSI. Kaya for me, this one medyo risky, guys, ano, etong MRC. So pwede nyo i-check pati yung fundamental. Ayan, so punta lang kayo sa PSE Edge, i-search nyo sa Google, guys, no? CREC. Check natin to. Bagong ano lang to eh. Bagong salta lang to sa stock market. Ayan. Kung titingnan natin nung una, so para siyang stable coin, ano? Okay. So medyo patalbog lang. Then boom. Ayan. So nalaglag, then kung titingnan natin right now, biglang nag-bounce. Ayan. So for me kasi pagka mga ganitong mga charts, in my opinion, ano to, no, kumbaga risky, especially kung wala pa tayong pagbabasihan ng mga supports and resistances. Ayan. So yun po yung take ko dito for CREC. So since natin sa 4-hour chart naka-crossover naman siya rito, tignan natin, ano, maybe this this week is maka-recover, hoping for, ayan, since meron nga tayong crossover dun sa may ano niya, stock. Ayan, pero in my opinion, guys, pag mga ganito, medyo risky kasi. Okay, wala tayong pagbabasihan, ano. At nakatingin lang tayo sa ano, yan, sa lower time frame lang. Ayan.
Then, yung last, RLC. Last na to guys. Tapos, proceed tayo sa may, ano natin, ano, typical update natin everyday. My take here for RLC, Robinson Land Corporation. Let's wait na malaglag dito sa may support. Somewhere here, malapit sa 13.8. And kung titignan natin, yes, possible. Ayan. So, base sa chart to, no? So, medyo, ano, dito oh. Talagang, pwede, no, sa area na to. Shaded area, guys. Right here. And here. Ayan. So, kung bibili kayo for RLC, in my opinion, let's wait first na mahulog dito yung price ano sa may support, sa may green box guys. So at least dito sa may 13.7 at least 13.8 ayan. And I think tapos na po tayo guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.